Hello everyone, welcome back sa akin channel. So for today's vlog, ngayon ay ito na ang pinakahihintay nyong part ng aking content, which is ang tanong mo, sagot ko with the Team Gunggong. So, ang mangyayari sa ngayon ay per question, isa-isa silang sasagot ng mga katanungan na aking pinaghahanda. And sa tingin ko ay sana naman walang magmaoy, walang mag-iiyakan. Walang mag-iiyakan. Okay. So ngayon, simulan na natin ang pinaka-spicy questions. Number 1. Okay. Para sa unang question, para sa unang question, sino ang inspirasyon nyo sa pagva-vlog? Pasa-pasaan lang yan. Inspiration. Or naging inspiration nyo sa pagpa-vlog? Go. For me, my inspiration for vlogging is my family and friends. Parang naka-AI yun. The joke lang. Okay. My family and friends. Kasi di ba doon naman nagsisimula kapag nagbablog ka, need mo ng support ng family mo and friends mo. And then, laban na, wag susuko. Okay. Next, which is ang artista ng YB? Si Ate R.A. Ay, isa lang ba mic mo? Isa lang mic ang kasama nito? Okay. So, sino daw ang inspirasyon natin sa pag-vlog? Siyempre, yung mga tao nagtitiwala. Wala nang iba pa. Diba? Para saan ka ba nag-vlog? E di para sa mga naniniwala sa'yo. Diba? So, yun. That's it. Hello. Mamaya tayo. What's your inspiration? Hello everyone! Ayan, katulad nga ng tanong ni Ryan, kung sino ang inspirasyon ko sa pagla-livestream or sa pagbablog. Ayan, ang inspirasyon ko po sa mga nagbablog or sa aking pagbablog at pagla-livestream is kayo guys. Kasi without you, wala ako sa YouTube. And one of the nice thing is, nandiyan pa rin kayo patuloy na sumusuporta sa amin sa bawat isang live streamer. Kaya kahit mahirapan sa amin bilang live streamer, andito pa rin kami para sa inyo para magbigay ng mga magagandang entertainment at sa kantahan. And that's all for your question. Thank you, sir. Thank you. Bad boy. Andyan na. Ito na yung pinaka-bad boy ng YB. Kala ko mute. Kuya Boy Payawa. Ay, ano yun? Sagot. Okay. Ano yung tanong natin? Ano ang inspirasyon mo sa pagpa-vlog? Ang inspirasyon ko sa pagbablog, syempre unang-una ang aking pamilya. Tapos ang ating mga kaibigan, My family. 'di ba? Ang ating mga kaibigan sa YT, sila ang inspirasyon natin. Kaya tayo, kada LS si Boy B, ni Pogi na bad boy, lagi tayong ganado. Kasi nandiyan natin ang pamilya, ang ating mga kaibigan na laging nakasuporta sa ating LS. Okay, next. Brother Dyrus. Okay. May question and answer kasi dito. Ano kasi? Inspiration sa pag-YouTube. Ipogin. Sa pagiging. Sa pagiging daw, sabi niya. Of course, yung mga ano natin, mga friends natin sa YouTube, ayan. Sa kanila naman nag-umpisa lahat. Lalo kay Lods RA. So, sila lang din. Kasama sa YT. Of course, we are eyeing for fun and we are entertaining people, and of course with all of the viewers. Ayan, silang mga inspiration natin. Ang saya-saya mo. Ayan. Okay. Next question. Ayan, napakaganda yung mga question, yung mga sagutan nila. But this next question is still a slightly spicy na po. Okay, next question is, bakit sobrang bait nyo sa mga tao despite of some hates na binibigay sa inyo ng ibang tao? Oh, shit! Bakit ang bait ko sa mga taong despite marami pa rin nagbibigay sa inyo ng gifts. sabi nga nila, be kind to animal. Yun. Pasok sa bangga. 99 ka sa akin. Ganun, siguro ganun lang talaga kapag vlogger ka, may basher ka, hindi naman mawawala yun. Wag mo lang patulan. Kung may masabi man sa'yo sila na masasama,
forget mo na lang and smile lang. Yun lang. Okay. Okay, so bakit mabait ka pa rin despite of the haters or hate that you receive? Next naman, ang ganda ng tanong. Bakit nga ba? Bakit nga ba hindi ka na niya mahal? Hindi ko kasi ikakapangit, charot. Hindi natin ikakayaman kung papatol tayo, eh, di ba? O hindi naman natin lalong ikakaganda kung papatol pa tayo sa kanila. So, chill-chill lang sa buhay, mas kalmado pa, di ba? Mas masaya pati, mas go with the flow lang yung datingan. So, yun, that's it. So, what is the question again? Bakit nabait ka pa rin? Bakit ang bait niyo pa rin sa mga tao despite of some hate na binibigay sa inyo? Okay, it's a simple question but I'll give a best answer. 要买这百秀秀个秀，又是这百千七，一直在百真真改百去，你改百真真哦，我是这才有是之处。我写在百人成本出车，去给买个奖牌出来了，讲坏事。Alright, kailangan natin maging mabait despite of sa ating mga basher. It's because na kailangan natin separate ang negative vibes while we are doing live streaming kasi nasisira ang mood natin the whole live. At the rest of sa ating pagla-live, hindi natin may iwasan isipin habang nagkakandak tayo ng live at nandun pa rin sa isip natin yon. So, sa akin, bilang isang live streamer, pag may basher ako, I ignore it at hinahide ko na lang or tina-time out ko. So, para matuloy-tuloy ko yung pagla-live ko, yun na lang yung ginagawa ko. Yes, that's all. Kaya, kakalive lang sa YT. Okay. Nag-basher, bakit? Ang mga basher ako, tuwan-tuwa nga ako pag may basher eh. Hindi, magana na lang yung auto-generated sa YouTube. Tuwan-tuwa nga ako pag may basher ako, Ryan eh. Bakit ka mo? Kasi nagbibigay ng lakas ng loob para sa akin. Yan yung kumbaga sa akin, pag may basher ako, mas natutuwa ako eh. Kasi yun nga, una-una, sila yung nagpapatatag sa akin, yung mga basher. Saka sa akin, hindi usong hide-hide, hindi ko ina-hide. Inahayaan ko silang pumasok kasi gusto kong ipapil sa kanila na welcome sila sa LS si Boy B. Yun, kay Pogi na bad boy. Kaya ako, shoutout sa inyo lahat yan, mga basher. Pasok lang kayo. I love you all. Okay? Brother Dyrus. Gusto niya ma-feel like Maxi P. Gusto ma-feel like Maxi P. Ako for that question, Mabuhay daw. Ito, matalinan ko. Mga ganito eh. thank you for that wonderful question. Ladies and gentlemen. Hindi siya pogi ng Pampanga. I'm done. Alright. For that, I think yung mga haters or bashers kasi, they are exerting much effort para sa ating lahat. Alam niyo yun, binibigyan nila tayo ng mga bad energies. They are exerting efforts to hate us. Well, tayo naman as a streamer, we need to be firm. We need to be strong when it comes to the words that they're throwing onto us. Of course, hindi natin kailangan patuloy yung mga yan because those are just shallow words that hindi naman natin kailangan damdamin. So, be kind to people. Kill them with kindness. Wow. Okay, next is third question. Ayan, napakaganda mga sagutan. Okay, next question. Okay. Anong pinaka-embarrassing moments mo na natatawa ka na ngayon na kahit sa vlog, sa outside of the camera or inside the camera? May narinig ka ako. Ano tanong niya ulit? Naigit sumakbang sa bus. Ano yung pinaka-embarrassing moment mo na natatawa ka na ngayon? Either sa inside the camera or outside the camera? Siguro yung pinaka most embarrassing,
Yung magkasama kami ni Dairo. Feeling ko alam ko yan. Charot. Kuya, ibaba mo kami mga kidnapin. Alam ko rin sa akin. Hindi, yun siguro yung ano, yung pinaka most embarrassing na nangyari sa buhay ko is nilagig ako ng taong mahal ko. Nakatingin na kay Ryan. Nakita ko yung Jolina. Nakatingin na kay Ryan. Pagkakamit mo yung taong mahal ko. Pili kami dito. Gulat ako dun ha. Walang ganito. Yun ako na narinig ko yun. Ayun. Most embarrassing. Natatawa ka na ngayon? Natatawa ka ba? Bakit parang naiiyak? Okay lang. Yun nga. Grabe na makabisa. Go. Ayun nga. Masaya naman kami kung ano meron kami ngayon. Friends kami. Ising mo Julie. Pag ikaw in-interview pa ulit ni Kuya, bahala. Wala na akong masabi kundi mabuhay! Okay, go. Next. Most embarrassing. Embarrassing. Nung akala kong sa live ko, nung akala ko nakamute ako, nung time na sinisipon ako at ubo, tapos, suminga ako, nilawa akong lahat ganun eh. Tapos, hindi pala nakamute yung mic ko. Sa live. Ano? Hello everyone. Kaya nga, tapos sabi ko, bakit parang malakas yung pandinig ko? Maramdaman mo kasi pag walang, di ba, pag walang mic. Tapos pag, nakaano pala ako. Yung mga viewers, yung mga move. Kaya nga, visit na yun. O, di ba? Kahihiyan yan. Most embarrassing, parang halo-halo na kasi pag nagla-live ka hindi mo rin maiiwasan yung mga sari-saring nangyayari every time na nagla-live ka. But mostly para sa akin yung the major embarrassing major major embarrassing. Yung nag-voice message ka, di ka nag-mute. Sabi ni Kuya Emma. Ayun, the most embarrassing, most of it parang lang. Wala akong maisip eh. Naigit ka sa bus. Ayun, yung naigit si Jolina sa bus. Yung piniram ko si Jolina ng dayap na wet tissue. Di ba dapat Charot. ikaw? And then, wala mostly, wala, usually wala namang most embarrassing. Kumbaga, more on give and take lang pa sa pagla-live stream. Ma'am Shi, Lordy, ano yun? Embarrassing moment. Most embarrassing moment. Wala pa ako na-experience eh. Wala pa akong Wala ka pa ng experience? Nagtingin kami mukbang. Ayo, yung pinagsamantalan ako ni Mukbang. Paggising ko, nakasako na ako. Hindi, joke lang. Then, so far, wala pa naman ako na-experience sa ganun, Ryan. Sana naman, wala tayo. Bakit most embarrassing mo yung pag pinaano kita? Yung binabasa ko ni RA. Bash ko siya. Yung lagi akong inasaw sa LS ko, papasok sa LS ko, nananahimik yung LS ko. Asa rin ako, sila ni Mukbang, magkakotsaba. Pinipikon ako ngayon, hindi na nila ako mapipikon, sila na mapipikon sa akin. Embarrassing kasi si Kelsey, t-shirt. No. Ang pinatanggal yung sunglass ni Kelsey. Ayun, pag pinatanggal yung sunglass niya. Ayun, yun ang ko, pag pumapasok si Mukbang at si RA, lalo pag umiinom ako, yun pala, okay? Brother Virus naman. Most embarrassing ni Kuya Emma. Ay, Kuya Emma. Nakakit mo yung host. Hindi ako mapag-move on naman doon.
Hindi lang ako magsasabi kasi pag-uwi ko na. Most embarrassing moment, Salamat kay Brother Kenzie sa kay Ryan. siguro since kumakanta tayo sa live stream, di natin maiwasan may bara sa lalamunan. Diba? Pagka kumakanta ng matataas, biglang mabibitin yung boses o kaya mapipiyok. So that's siguro pinaka-embarrassing moment ko yun recently sa paglalay. Okay, next. Mamaya na yung mga more spices pa. Okay, next is anong klaseng content ang ayaw mo talagang gawin kahit trending, kahit sa tingin mo ay tataas ang views ko dito. May ka, nakaharap yung Siguro yung pinakaayaw kong gawin, na content. yung kumain ng buhay na hayop. Ay, yung buhay tapang. Yung buhay tapang. Bitin ka yung buhay talaga. Ayan, yun. Ate? Kung ayaw ko, Ayaw mong gawing content. Na talagang kahit mag-trending na. luto siguro. Hindi ko talaga siya passion eh. Oo, nag-aral pa ako, di ba, Boy B? Nag-culinary MA pa ako eh. Sinusundo ko pa yan. Oo. Pero hindi ko talaga siya trip. Ganon. Baka kasi sa akin masarapan, ganon. Di ba, luto-luto ako, tapos imbis sa luto ko masarapan, sa akin masarapan. Wag na. Okay, si ikaw. Nakalig ka na po yan, boy? Oo, nakalig na. Content? Yun nga, yung para ma-exotic food. Hindi mo rin trip. Hindi ko trip yung mga content. Kasi parang, Buhay tapang. hindi ko ma-take. Mahirap mahirap na Thanks, Basta insist. Oh boy. Ay, Ano yung ano? Ano yung klaseng content or challenge ang ayaw mong gawin kahit sa tingin mo mag-trending? Tingin ko magta-trending. Siguro pag pinatalon ako ni RA sa building namin, pag pinatalon ako, mula rooftop, una ulo. Kaya sabi ko nga nung inasar niya ako, kayo na lang ni Mukbang tumalon. Kaya yun, ito katuwaan lang naman kasi meron kami dito na question and answer na gawa ng Team Gunggong. Shoutout everyone Brother Dairus. Pero yun ba? Meron. Bumili ako, tigalawa nga. Oh. Teka lang. Si Dairus na. Akin na kaya mo. Guys, itong mga questions na binigay ko sa kanila muna ay mga funny questions lang. Maya-maya or sa part 2, mag-iiyakan tayo, medyo mag-ano na tayo, medyo magiging seryoso na ang ating mga topics. Kaya sa ngayon medyo maingay-ingay pa. Pero sa part 2 guys, or sa ayan pala, nakakano na tayo. Ayan, thank you so much guys sa pagpunta sa ating sa part 1 sa video na to. At salamat sa pagpunta. Maraming salamat sa inyo. Magkita-kita tayo sa part 2 guys. Ayan, sa tingin natin, mag-iiyakan or magiging seryoso na ang ating mga questions dito. Magkita-kita tayo sa susunod na video guys. Bye everyone! Friendship lang yung ma-offer niya sa'yo. And then, thank you kasi umabot tayo ng taon, hindi kita iiwanan. Ako kasi hindi talaga ako choosy. Hindi ako choosy makisalamuha sa tao or makipagkaibigan. Basta